Puyatan na naman mamayang hating gabi mga kapatrol. At eto na ang penultimate test ng Gilas bago sila sumabak sa matinding bakbakan sa Olympic qualifying tournament, ang kinikilala bilang pinakamahirap na qualifier sa larangan ng basketball. Pareho kasing into preparation ang Gilas at ang Poland dahil gusto rin ng Poland na makapaglaro sa Olympics sa kanilang Olympic qualifying tournament sa ibang grupo. Kaya dahil dito, ay siguradong Team A ang maglalaro para sa Poland national team at sigurado ring magiging seryoso ang kanilang friendly game dahil ito na ang last tune-up game ng dalawang teams at sasabak na sila sa Olympic qualifying tournament. Kaya napakahalaga ng tune-up games na ito ng Gilas versus Poland, and a win against Poland will surely shock the world. To beat Poland ay kailangan ng Gilas ang isang dominating performance galing kay Kai Sotto. Dapat ay ibigay ang lahat ni Kai in the game against Poland para magkaalaman na kung kaya niya ang mga big men ng Latvia at Georgia. At kung kakayanin ni Kai ang mga bigs ng Poland, ay siguradong kakayanin rin niya ang mga big men ng Latvia at Georgia. So in other words, ay isang redemption game ito para kay Kai dahil na-fouled out siya sa game against Turkey. At masusubukan rin ang bounce back capability ni Kai Sotto at alam natin na sa Japan B-League na after ng isang bad game ay makaka-bounce back naman ito ang ating idol. Although hindi naman masama ang laro ni Kai, pero considered subpar pa rin dahil na-foul trouble siya and he only played minimal minutes. Going through the social media, generally ay satisfied naman ang karamihan ng mga basketball fans sa pinakitang laro ng Gilas versus Turkey. Pero kung si Coach Tim Cone ang tatanungin, ay gusto niya na makakuha ng panalo and get over the hump. Gusto ni Coach Tim Cone na manalo na versus European teams dahil palagi na lang nagkakatalo sa dulo at hindi pa rin makuha ng Gilas ang panalo. Pero against Poland Team A, ay ito na ang penultimate test para sa Gilas at kailangan nilang makakuha ng panalo para pagdating ng Olympic qualifying tournament ay alam na nila kung paano manalo against European teams. Napakalakas na team ang Poland, kaya kung matalo natin ang Poland ay magandang pabaon ito sa Gilas patungong Latvia. Pero ang tanong, kaya ba ng Gilas Pilipinas ang Poland? Well, I think so. Ang importante lang ay magkiklik ang ating mga players aside from Justin Brownlee. Kailangan ng Gilas si Kai to play at his full potential. Kulang pa kasi sa aggressiveness si Kai sa kanyang atake sa basket. At mukhang hindi nakakatulong ang matagal niyang pahinga simula nung last game niya sa Yokohama B Crusaders. Halos rin 2 buwan na walang laro si Kai, pati sina Dwight Ramos at Carl Tamayo. So in other words, ay kailangan ng Gilas na mag-contribute ang lahat ng mga players from top to bottom. Pero sa depensa talaga ito magkakatalo. Maganda naman ang ating depensa against Turkey, pero nahihirapan tayo sa depensa sa labas. Nalilito ang depensa dahil na rin sa lack of preparation. Pero I expect na mas lalabas ang laro ng Gilas versus Poland dahil ito na ang pangatlong tune-up game ng Gilas. Siguradong mas maganda ang ipapakita ng Gilas dahil wala ng bukas at maglalaro na sila sa Olympic qualifying tournament. This is the last tune-up game at siguradong itutodo na ng Gilas ang lahat. Pero at the same time, I have a feeling na hindi pa binigay ang lahat ni Kai Sotto at Justin Brownlee. Pati ang lahat ng mga plays ng Gilas ay hindi pa inilabas ang lahat, hindi dahil ayaw nilang ma-scout, kundi siguro nangangapa pa sila adjusting to the fact na ang primary point guard ng Gilas ay injured na si Scottie Thompson. With Dwight Ramos kasi, isa siyang scorer kaya mahirapan talaga siyang patakbuhin ang team dahil his mindset is to score, unlike Scottie na pasa lang talaga ang kanyang nasa isip. In fact, kahit panira na ay ipapasa pa kaya napaka-effective si Scottie orchestrating the triangle. At balitang NBA naman, Victor Wembanyama binigyan ng kasangga para sa takbuhan. Naihanap ng San Antonio Spurs ng running mate si Victor Wembanyama sa pagtatapos ng 79 NBA 2004 draft. Si guard Stephen Castle
mula sa Connecticut ang kinuha ng San Antonio Spurs sa number 4 pick para itambal kay Wemby, ang top pick noong nakaraang taon. May 2 pick sa top 8 ang San Antonio Spurs ngayong taon, pero ang mas mataas lang ang ginamit. Tinapik sa number 8 si Rob Dillingham mula Kentucky, pero agad ding pinamigay ang pick sa Minnesota Timberwolves kapalit sa first rounders sa 2030 at 2031. Pinangatawanan ng Spurs ang pagpapabata ng lineup. 19 years old din itong si Wemby nung isang taon. Nakalistang 6'6" si Castle, 19 years old, at nag-average ng 11.1 games sa nakaraang season nang tulungan ang Huskies sa National Championship bilang freshman. Off the ball siyang guard ng Connecticut, pero mas malamang ay point na siya sa Spurs para hanapin si Wembanyama. Sa round 2 nitong Webes, kinuha ng San Antonio Spurs si 6'7" wing Harrison Ingram mula North Carolina. And how about Bronny James? And how can you hate on Lakers drafting Bronny James? Narito kung bakit ito ang isa sa mga paborito kong pick sa 2024 NBA Draft. Lumaki si LeBron James na wala ang kanyang ama at ngayon makakagawa siya ng kasaysayan sa NBA kasama ang kanyang anak. Di ba nakakamangha yun? At ang 2024 NBA Draft ay officially tapos na. Sa kabuuan, merong 58 picks ang ginawa sa loob ng 2 araw sa NBA Draft. Si Zachary Researcher ang top pick at si Ariel Hokporte ang last pick naman. Well, hindi ako sang-ayon sa lahat ng mga ginagawang picks, lalo na sa Milwaukee Bucks na gumawa ng kanilang ika-23 pick sa isang 19 years old na may average na 2.9 points bawat laro bilang professional player sa Australia. Bagaman nasa win now mode ang Milwaukee Bucks dahil sa hindi na bumabata nilang core na sina Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Chris Middleton at Brook Lopez na maaring nasa trading block na. Malamang hindi makakatulong si AJ Johnson sa susunod na season. Ang mga odds ay nagsasabi na hindi siya magiging epektibo agad. Kaya ang ginawa ng Milwaukee Bucks sa ika-23 na pick ay tila isang nawalang pagkakataon, lalo na sa Eastern Conference, kung saan kamakailan lamang nanalo ang Boston Celtics sa kanilang ika-18th NBA Championship at nagdagdag ng isang magaling na scorer na si Baylor Sherman sa ika-30 pick, at kung saan ginamit ng Philadelphia 76ers ang ika-16 pick upang magdagdag ng isang proven shooter na si Jared McCain para tulungan si Joel Embiid at Tyrese Maxey, at syempre kung saan nagdagdag ang New York Knicks ng member number 4 ng Villanova Knicks.